ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Coco Martin, Sigabo. Sa mismong sandaling akala ng lahat ay tapos na ang operasyon, mas malaking kaguluhan pa ang mga sumunod. Sa tulong ni Gabo, tuloy nang naaresto ni na Sebastian at Samantha si Victor Zafra. Ngunit bago pa man nila maitanong ang lahat ng gusto nilang malaman, napansin nilang nakatakas na ang taong tunay nilang hinahabol, si Gabo. Walang pag-aalinlangang hinabol siya ni na Sebastian at Samantha, pero huli na ang lahat. Naglaho na parang bula si Gabo at habang papalayo ay hindi niya maitago ang matinding panghihinayang. Para sa kanya, sayang ang pagkakataong mahuli si Tigre at makuha ang malaking pabuya na sana'y ipambabayad sa operasyon ng kanyang ama. Ang perang inaasahan niya ay nauwi na naman sa wala. Samantala, lumalala na ang kondisyon ni Rudy sa ospital. Patuloy na lumilipas ang oras ngunit hindi pa rin siya naipasok sa operasyon dahil kulang pa rin ang kanilang pambayad. Wala namang magawa si Betchay kundi ang umiyak. Lalo na nang matapos siyang itaboy ni Paquito sa bar nang humingi siya ng tulong. Pagdating ni Gabo sa ospital, halos madurog ang kanyang puso makitang nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang amang si Rudy. Paulit-ulit niyang pinakausapan si Rudy na huwag sumuko dahil hindi pa siya handang mawala ito. Dahil desperado na, muli niyang nilapitan si Tatang upang humingi ng tulong. Ngunit may kapalit ang lahat. Iisa lang ang kondisyon ni Tatang. Mahuli muna ni Gabo si Victor Zafra bago niya ibigay ang perang kailangan para sa operasyon ni Rudy. Habang nangyayari ito, nakarating kay Ricardo ang balitang naaresto si Victor. Laking gulat niya nang malaman na anak pala ito ng matagal niyang kaibigan na si Mariano. Dahil dito, agad siyang tinawagan ni Mariano at nakiusap na tulungan siyang mapalaya ang kanyang anak. Isang kahilingang maaring sumira sa batas at sa tiwalang ipinaglalaban ng mga otoridad. Mas lalo pang naguluhan si Samantha nang mismo si Ricardo ang kumausap kay Victor. Posible nga ba napakawalan nila ang isang taong matagal na nilang pinaghahanap? Ngunit bago pa man masagot ang tanong na iyon, muling nag-cross ang landas ni Gabo at Samantha nang subukang tumakas ni Victor. Kasabay nito ang pagdating ng isang bagong banta. Dumating si Lucas kasama ang kanyang mga armadong tauhan at determinadong iligtas ang kanyang kapatid na si Victor kahit ano pa nga ang maging kapalit. Sa isang iglap naging tensyonado ang buong lugar. Nagkaharap si Gabo, Samantha, Victor at Lucas sa iisang laban kung saan kahit isang maling galaw ay maaring ikamatay ni numan. Hanggang sa bigla na lang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Napalingon ang lahat, may isang tinamaan. Nabigla si Gabo at hindi rin makapaniwala si Samantha sa nangyari. Pero sino nga ba ang bumulagta at sino ang magbabayad sa dugong dumanak sa gitna ng kanilang paghaharap? Kung naging interesado kayo sa mga kwento natin ngayon at kung gusto nyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.